Ingat po tayo pag tayo may pinanonood o may nakikitang litrato. Fairness. Ako po ay testigong buhay. Kasi po'y nandun ako. Nagpunta ako doon. Na tinupad ng pamamahala at pamunuan ng Iglesia ni Cristo at ng mga kapatid nang sila'y dumating na malinis ay umalis din silang malinis. Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po, umaga sa ating lahat, kaasaan mo po kayong sulok ng mundong ito. For today's video mga kuis, mga guys, ako po may panawagan po ang ating buting Yorme Isko Moreno sa nagpapakalat ng mga ka-fake news na nangyayari dyan sa city of Maynila noong kasagsagan ng rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo, mga kuis, mga gayas. Dahil mayroon pong nagpapakalat ng mga ka-fake newsan na nanggulo daw yung INC. At sabi naman po ni Yorme Isko Moreno ay andyan siya. Mismong nakita niya kung ano po yung ginagawa ng INC na wala po ito o hindi po ito nakikisali sa gulo o wala pong gulo o namatay na saksak noong panahon na iyon, mga kuis, mga gayas. Okay, yan pong mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Yo, yo! Dudoy 2.0 sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, yeah, let's go! Hey, hey, yo, yo! Dudoy palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid ay raw vlog, diretsong katotohanan. Dudoy 2.0, hey! Laging trending ang kwento, yeah! Sa YouTube, hanap mo to, political vlog na swak sa'yo. Para na't makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoy 2.0, siguradong panalo ka. Dodoy 2.0, hey! Laging trending ang kwento. From Luzon. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Po tayo pag tayo may pinanonood o may nakikitang litrato. Minsan gusto lang manggulo, manlito, manlinlang at manloko ng mamamayan para mapagtagumpayan nila yung kani-kanilang mga personal, political interest at the expense ng mamamayan. Minsan kasi gustong-gusto nilang lituhin o discredit yung mga organisasyon, samahan, sekta, or individual. Kaya mag-iingat tayo. Ito kasi nga napapabalita na doon daw sa rally ng iglesia, meron daw namatay, nagkalat ng gulo. Mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, at mga lolo't lola ko, at mga tagalungsod na dumadako dito. Una po, maraming salamat sa kay Eduardo P. Manalo at sa lahat ng mga kapatid natin sa iglesia na itinupad nila yung kanilang ipinangako na kapag katapos silang maghayag ng saloobin ng ating mga kapatid na mamamayan ding Pilipino, ay sisiguraduhin nilang maging malinis at maayos. Nang dumating silang malinis, umalis silang malinis. In fairness, ako po ay testigong buhay. Kasi po'y nandun ako. Nagpunta ako doon. Na tinupad ng pamamahala at pamunuan ng Iglesia ni Cristo at ng mga kapatid nang sila'y dumating na malinis, ay umalis din silang malinis. In fact, pagkatapos ng mga rally nung kagabihan,
kinagabihan. Ang inyong pamahalaang lungsod, ang DPS, Engineering, Manila Traffic Parking Bureau, MHD, at MDRRMO, at mga volunteer. At ang ating mga kapatid na nandoon, na inatasan sa kani-kaniyang lugar, kasi malaki. Malaking nasakop nila. Ay naglilinis. Naglilinis. Sama-sama yan. Kapatid, volunteer na kapatid, gobyernong lokal, yung DPS. Kaya, ang una nating patotohanan, wala pong kalat. Nalinis agad. Kasi, ang ginawa ng mga kapatid, no, meron silang sisidlan ng kanilang basura. At itinutumpok nila, inaayos nila sa partikular na paligid. O siya naman ito for example, ayan, magandang example. Ayan. O yan, nakatumpok, o darating ang pamahalaan, kukunin. Ibig sabihin, disiplinado yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Walang nakakalat. Tinutumpok at yun ay takdang lugar kung saan dadali ng mga kapatid yung mga naipon nilang basura. At doon naman, para makapasok na maigi, yung pamahalaang lungsod ng Maynila at hahakutin. Ganun na naging cycle niya. Every 4 hours. So, ang unang patotoo, malinis po ang buong Rizal Park, Grandstand, o Luneta. Okay. Pangalawa, yung mga ipinauulat ng kung sino-sino man, na merong nasaksak, pinatay. Una po, hindi po totoo yun. Wala naman pong ibinalita sa akin ang Manila Police District na crime incident. Wala naman. O unless, nagsisinungaling yung ahensya ng gobyerno. Pero dapat bang malaman ko yun? Siyempre, alkalde ako. Dapat maiulat sa akin. Maghapon, magdamag. Nakamonitor ako. Wala namang ganong insidente. So, hindi po totoo. Kung meron kayo nakikita mga video-video, ay hindi po totoo yun. Kung saan nangyari, hindi ko po alam. Kung totoo bang video, hindi ko po alam. Kasi ang AI ngayon, ay kaya nang gumawa ng mukha ng tao, buong katawan ng tao, at pati galaw ng tao. At kaya na rin gumawa ng mga kunwari may nag-uusap, o kunwari may nag-aaway, o in this case, maaaring nagsasaksakan. Wala pong napaulat sa amin na may saksak. Kaya po, hindi po yun totoo. O, pangatlo, nagkagulo daw. Kasi may pinapakita mo ka, nagkakagulo daw. Una po, wala pong nagkagulo dyan sa Luneta. Kung nasaan yung ating mga kapatid sa buong Pilipinas ay nagtungo sa Luneta, Grandstand, at Rizal Park on their own, dyan po sila nagrally. Meron pong mga ilan, yung normal na magugulo. Kaya ako na po nagsasabi, tahasan ko naman po sinasabi, na laging gustong manggulo sa pamahalaan. Meron pong lugar yun na nangyari. Pero hindi po yun sa Luneta, sa Grandstand, sa buong area kung nasaan ginaganap ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ulitin ko, nakita mo yung litrato. Meron pa yan, hanggang Top Avenue pa yan. Ito yung drone na nakikita mo, Mocha, yung picture na to. Steady mo lang yung picture na yan. Ayan pa lang yung unang bahagi, ayun yung Grandstand, Burnham Green, Rojas Boulevard, at Luneta. Meron pa tayong mga kapatid na nasa Top Avenue. Ayan. Sa dami ng tao na yan. Kasi kung nagkagulo dyan, Mocha, takbuhan lahat yan. At hindi mo maikukubli. Hindi mo maitatago. Hindi mo maitatago. Kaya po pinasisinungalingan ko na ang mga kapatid natin sa iglesia ay nagkagulo. Hindi po totoo yun. O may nagkagulo sa isang bahagi niya, hindi rin po totoo yun.
may nanggugulo po doon sa Mindiola. Kilala nyo naman po yun. Di ko na kailangan banggitin kung sino-sinong mga organisasyon nyo. Kayo na po ang umusga. Doon po, nangungulit sila. Sinasaktan na naman yung mga pulis. Kaya ayaw na ayaw ko yung bibigyan talaga ng pagkilala sa totoo lang. Kasi sila, ang gusto nila manggulo. Dito, may panawagan. Ang kay Eduardo B. Manalo at mga kapatid sa pamahalaan. Nananawagan sila. Kita maayos. So, ulitin ko po, no? Wala pong katotohanan na marumi at iniwang madumi ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo yung buong nangyaring 2 araw na rally sa Maynila. Pangalawa, wala pong napabalita at tunay na nangyaring may nagsaksakan. Pangatlo, hindi po nanggulo ang Iglesia ni Cristo. Wala po dyan. May nangyari bang gulo sa Maynila? Meron po, saglit. Doon po sa Mindiola kasi may nangungulit po doon. Kilala nyo naman yun, sinira nga pati stoplight natin. Dito po, hindi po involved ang Iglesia. Yan po yung may panahon, nandyan ako mismo. Nandyan ako nagpunta po. At nandyan din po ang ating mga doktor, nurses, may banyo, may tubig, may pagkain, may tulugan pa sila, and so on and so forth. Nakaraos po ng mapayapa. Maraming salamat kay Director Grace Padilla ng Manila Health Department. Maraming salamat Director Arnel Angeles ng MDRRMO at 10 ng kanyang mga kasama. Maraming salamat Dennis Biahe sa pagsasaayos ng trapiko sa lugar na yan. Maraming salamat Director J. De La Puente, nakapag-alay pa ng pagkain sa mga kapatid nating natulog overnight. Maraming salamat Pio Morabe na tumulong din upang may paglagakan yung ibang gamit ng ating mga kapatid. Maraming salamat General Abad para sa ating Manila Police District. Sino pa nakalimutan ko? DPS. Maraming salamat Director Kenneth Amorao. Bureau of Fire. So, 10 ng iyong mga kasama. Maraming salamat, Bureau of Fire. Ayan po, tingnan. I think the thing speaks for itself. Kasi usually, ang basura, binawalis mo yan. Kalat-kalat, di ba? Sabog-sabog. Ayan, the thing speaks for itself. Ayan po. Nakaraos ang mapayapa. Yang rally ng Iglesia ni Cristo na may panawagan. Ulitin natin, maliwanag sa sinabi ng kanilang tagapagsalita. Ang panawagan nila ay ilahat yung mga kasali doon sa nasabing insidente at papapanagutin. Yun po. After that, wala na po. Maayos silang dumating, maayos silang. Ayan po ang update. Para maliwanag po sa ating lahat. Kasi nagkakalat ngayon ng mga paninira sa Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo. Ako po mismo. Okay? Nagsasabi na maayos, nakaraos. Katulad ng Enero. At katulad ng mga karanasan ko sa mga nagdaang panahon. Okay? So, let's go now. So ayun nga mga kois, mga kayas, klarong-klaro na ba sa inyo mga kois, mga kayas? Ay kung hindi nyo pa klarong-klaro, ulit-ulitin yung panoorin yung video natin mga kois. Okay? At bago tayo magwakas mga kois, mga guys, ito po, basahin lang natin to mga kois, mga gayas Solo parents and PWD allowance 72,996,500 pesos for the month of July and August 2025. Released on December 11, 12, and 13. Ayan, makakatanggap kayo. Tapos sa grade 12, mga kois, mga gayas, senior high. Ayan, students allowance 9,826,500 pesos for the month of July and August and September, mga kois, mga gayas, sa ating mga senior high. Ayan, released on November 28. Tapos sa
BGMP City allowance naman, mayroon pong nilaan si Miss Moreno na 3 million pesos. For the month of January, February, and March 2025, released today, kahapon yan, mga guys, Friday. Tapos, November 21, 2025, senior citizen listed sa DSWD 28,364 seniors. Naglaan po ang ating butihing Yormes Comarino na 171,957,000 for the month of October and November and December, mga kuis mga gayas, 2025. Release po yan ngayong December 11, 12, and 13. Kasabay po yan sa pag-release ng PWD at ng solo parents. Depende po kung saan pong distrito yung sa nakalaang pizza na yan, mga kois. Mga guys, abang-abang po kasi maglabas po ng anunsyo ang Pamalang City of Manila. Okay? December, tapos yung mga seniors, mga kois, mga gayas, dahil nga napundo na, di ba? Makakatanggap po sila ng 6,000 per senior. Malaking tulong po ito pamasko sa ating mga senior citizen. Okay, tapos ayan po, alam naman po natin na naghahasa po yung Pamalang Lungsod ng Manila nung nakarang administrasyon. Butin lang po yung pagsisinop ng ating buting Yormes Comarino sa kanyang talino, galing, initiative ay nakalikom po. Ayan. Pamalang Lungsod ng Manila nakabawas ng higit. Ayan po, nababayaran na po yung nakarang utang ng dating administration dyan sa City of Manila. Ngayon, nababayaran na po. Ayan po, Pamalang Lungsod ng Maynila nakabawas ng higit 317 million sa naiwang obligasyon sa nakaraang administration, mga kois, mga gayas. Sa nakaraang administration po yan. So ngayon, mga kois, mga gayas, ayan. Inanunsyo ni Mayor Isko Moreno Dumaguso na umabot ng 317,164,772 pesos and 17 centavos ang nababayaran ng lungsod mula sa mga iniwang obligasyon ng nakaraang administrasyon. Partikular sa mga unpaid utilities dues, ayon sa City Treasurer's Office, kabilang sa mga nabayaran ay Meralco, naiwang bayarin mula September 2024 hanggang Mayo 2025, 217 million. Paid na po yan. Telecommunication companies, lahat ng luma at kasalukuyang bayarin, fully paid na rin, 900 million pesos. Maynila, Tubig, October 2024 arrears na 73 million. Paid na rin. Pero may natitira pang balance. Manila Water, 16 million fully paid na rin, mga kuis, magayas. Nagpapasalamat si Mayor Isko Moreno Dumaguso sa taxpayers na aniyay sila ang dahilan kung bakit nakabangon ang Maynila. Tiniyak niya na bawat pisong ibinabayad ng taong bayan ay pangako ng mas malinis, mas tapat at mas maayos na pamahalaan. Ayan po. Kaya kung bago umabot man po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like